Ito naman po, may mga tito-tita na ng biroan po namin kasi ang bilis ng oras, parang dati kami yung mga batang yun eh. Kami yung mga nagsasalitang gano'n na parang minsan sabog-sabog pa yung sinasabi mo, di ba? Sa sobrang ka-excitement mo sa lahat. And ito, hindi ko napapatagalin, nakasama ko na po ito for many years. And isa po ito sa pinakamagaling din leader. Buti nga po ngayon at talagang nagulat po ako sa naging resulta niya. Kaya hindi ko napapatagalin. Kompletohin po natin kung may taga Masbate, may taga Davao, eto naman po taga Ragay. Ang Ragay ba? Nasa Bicol pa rin ba ang Ragay? Council na ang Ragay. Bicol pa rin. Pag-asagot ka eh. Hindi, Council. Okay, Bicol pa rin pala to. Hindi ko napapatagalin. I-welcome po natin si Mr. Mark Louie Velosa, pangatlo sa nagkaroon po ng sasakyan. Kaya palakpan po natin ulit. Yun! Thank you, thank you. Yes! Sound check, sound check. Hello, Sanders! It's a big privilege and of course nakakakilig kasi ang nag-intro sa atin, walang iba kundi ang ating CSO. Okay lang pa, palakpan natin, Sir Joseph Lim! So hindi ko lang po mapatagalin kasi I'm sure talagang alam mo yung sobrang sulit na, di ba, yung inspiration na napakinggan natin lahat. By the way, sino po dito yung first time sa ganitong business? Kunti lang. Yung first time po ako nakita, sino po yung first time dito? Yan, so maraming first timer. Palakpan naman natin mga kapatid. Maraming mga first timer. And, grabe. Marami ako nakikita ng mga kailan ko dito. Anyway, ako po si Mark Louie Velosa. Tapos na yung dalawang nagsalita, 20 years old. I'm 19. Naintindihan niyo na po yun. So, ayan. So, background ko po, actually, bago po ako mag-Ascendra, kumbaga na-expose din po ako sa pagninegosyo sa Bicol. So, tama yung sinabi ni Sir Joseph Lim. Kasi nung time na medyo, alam mo yun, nawala yung gana sa pag-ninegosyo, kumbaga yun ang finokusan ko. Pero, prior that, I'm so thankful po kasi buti na lang si Joseph talagang nagtayo ng napakagandang kumpanya, which is itong Ascendra International. Ayan, siguro, bago ko po ituloy yung kwento ko, gusto ko muna magpasalamat, syempre. Iba kasi yung pakiramdam, kumbaga simula nung pagpunta namin ng Manila, grabe parang ang bilis-bilis na mga nangyari, ang dami nangyari. Kaya siguro bago ko makalimutan, salamatan natin, syempre yung mga founders natin. Ayan, sige po, Tek. Ayan, si Sir Joseph Lim. Palapan natin, syempre. And our CEO, Sir Georgian Gonzalez. Sir Rico Ison. Hindi lang tayo nagay yung kay Ma'am Ses. Di ko alam bakit. Pero, ayun, tapos yung aking pong mentor sa Bicol, di ba, the president po ng Exodia Empire, si Ma'am Weng, tsaka po si Sir Daniel Padilla. Ayan, so, napakaswerte po natin kasi alam nyo, ang pagiging successful sa buhay, hindi lang naman yan nagawa mo ng sarili mo. Kumbaga, sabi nga ni Sir Joseph, before, kumbaga, ang success, marami kang kailangan baguhin sa sarili mo. Eh, napakaswerte po natin lahat dito kasi full pack, no? Kumbaga 100% yung system po natin sa Ascendra International. Kumbaga gawin mo lang talaga siya, sigurado ako na magiging successful ka talaga. And hindi po mangyayari itong mga results na nakikita po ninyo ngayon kung hindi po dahil sa mga tao na nakasama po natin sa environment natin. And yun, ako po, bata pa lang ako, pangarap ko na talagang yumaman. Tanong niyo kung bakit? Mahirap po ang buhay ng mahirap. Tama po ba? Ang nanay ko po housewife, ang father ko po empleyado po sa Coca-Cola. And bata pa lang ako, napakinggan po sinabi ni Sir Mario, ni Super Mario na dati ako nangingista sa Bicol, which is tama din naman po kasi nung elementary high school, sinasama ko ng father ko sa galaw. Kumbaga Saturday, Sunday, pag walang pasok, para makasurvive. Kasi alam mo, sa Bicol, mahirap talaga kapag wala kang pera. Diba? Lalo na kapag yung, diba, yung parents ko, wala din naman maayos sa trabaho. Pero hindi ako, alam mo, hindi ko siya kinakaya, pero yun yung nagbigay sa akin ng, alam mo yun, commitment and sabi ko nga, gasolina. Kasi gustong gusto ko talagang baguhin yung buhay ng pamilya namin. Bakit? Kasi po, sabi ko nga,
kung naranasan mong kumita ng pera, masarap ang pakiramdam na may pera. Don't get me wrong. Sino po dito yung gustong yumaman? Nasa kamay. Palakpakan mo sa sarili mo. Kasi, kaya nandito tayo kaya Sendra, kasi alam nyo, lahat po tayo gusto maging successful. Tama po ba? Yes! And sabi ko nga, ang mindset ng mother ko before, mag-aral ng mabuti para kapag nakagraduate, makahanap ng magandang trabaho. And tinupad ko naman yun kasi nakagraduate po tayo sa PUP Ragay, sa Polytechnic University of the Philippines, ng Bachelor of Science and Computer Science. And sa kagustuhan ko po, mga kaibigan na makabawi, talaga nag-apply ako ng trabaho. 3 years pa ako nag-work, and before ako may involved dito, nagtrabaho din po ako. And to cut the long story short, sabi ko nga po, buti na lang, mayroong isang kumpanya na Sendra International, na dito na po tayo mag-retire po. And overwhelming kasi di ba, imagine mo, 4 months pa lang yung company natin. Tama ba? Yes! And after 4 months po, grabe yung results na binigay po sa atin ng kumpanya na. And I'm so thankful po guys kasi sa loob ng 4 months ito po yung nangyari sa atin. Ayan, so nakasama tayo sa Boracay. Ayan, palakpakan nyo naman. Ayan. Kasama ko si Sam, yung nagsalita kanina na 20 years old. Katabi ko yan sa kwarto. Grabe talaga yung bata na yan. Kasi ang daming na ano niyan, kumbaga, basta, sobrang ano niyan likot ng utak. Okay, tapos, ayan, kasama yung mga founders natin. And masarap mag-travel kapag ang kasama mo mga positive na tao. Na-experience na yun? Yung tipong may i-all out mo talaga kung anong gusto mong, alam mo yun, kung gusto mong sumigaw ka, di ba? Gusto mong maging masaya, talagang may totodo mo talaga. Kapag walang judgment. Eh yun yung maganda sa environment na to, yung maganda sa kumpanya na to, kasi hindi ka dito i-judge, hindi ka dito, alam mo yun, ito-down, di ba? Kapag kung anong pangarap mo, go mo lang kasi yung mga kasama mo dito talagang tutulungan ka talaga para makuha mo yun. Di ba? Kaya masarap kasi nung time na to, dito ko po talaga up close, nakabating po yung ating pong mga may-ari. Di ba? Na sa iba nga, hindi mo makita, di ba? Hindi ka makapagpa-picture. Dito, nakakawakan mo na, di ba? Pwede mo pa i-kiss. But yun aside, grabe yung humble ng mga, alam mo, pagiging humble ng mga may-ari natin. Kaya, syempre, pinapalakpakan yan. Ayan, so, because of Sendra International, in just 4 months po, ito po yung nangyari sa atin. So, ayan, syempre, yung travel natin, sige pa, Tech. Ayan, so, nakasama rin po tayo sa ranking po ng Sendra. Ayan, so, nag-top 1 po tayo sa, ano tawag yan, essential, nung 2 months ago. Hindi ako nakakamit. March. Sa buong Sendra po, top 3 po tayo. So, it only shows, mga kaibigan, na kapag talagang sineryoso mo yung kumpanya natin, yung Complan ng Sendra, talagang naka-ano talaga siya naka-design talaga sa mga taong seryoso talaga magbago ang buhay. Kaya, sino makakakala na yung dating, di ba, probinsyano, di ba, walang alam sa ganitong business, and buti na lang, sa ganda po ng sistema natin dito kay Sendra, kaya mo talaga kumita ng malaki. Ang tanong, sino dito yung gustong kumita ng 6 million per month? Ayan. Good news kasi lahat po tayo, kaya-kaya natin yan makuha dito sa kumpanya natin. Okay, sige po, Tek. Next mo na. Ayan, so nakasama din tayo sa, consistent po, nakasama po tayo sa travel at, sa gadget po ng ating pong company. Ayan, and of course, ayan, so naging prime partner po tayo last April of 2020. Executive, prime partner, so yan. And next, ito lang guys, siguro di ako tapusin. Sa sobrang ganda ng kumpanya, sa sobrang ganda ng Complan natin, and because of the power of one account policy, dito ko na mas na-appreciate kung gaano kaganda yung industriya. Kasi sabi nga ni Sir Joseph Lee, yung buhay na nag-aantay sa'yo dito, kapag ginawa mo yung negosyo na to, hindi lang pangarap mo yung matutupad. Ask me how? Kasi yung kumpanya natin, yung sistema na mayroon tayo, one account policy, imagine mo itong tao to. This is actually hindi siya OFW, tawag doon, citizen siya sa Australia. And ito, nag-inquire lang to sa akin. And alam mo po, sa ganda po ng Complan natin, sa ganda ng kumpanya. Nag-join po ito April last week, 2026. Tama, April, kasi last month May.
Okay? Si Ate Marlene Simpson, nag-join po siya last week of April. And imagine mo mga kaibigan, in just 1 month, 1 month income niya po noong Mayo, last month, kumita po siya ng 220,725 pesos. Ganun talaga katindi yung marketing ka natin. Kasi po, ang kinita niya po sa expansion, nasa 196,300 and excited ako sa ilalabas na ranking kasi for sure, papasok po at least sa top 10 natin, di ba, sa buong Ascendra. Di ba? So, ito po, napaka-busy nito. Kaya sino po dito yung mga OFW? Yung mga OFW pa dito? Mukhang OFW. Tingnan mo katabi mo, OFW. Guys, sa lahat ng mga OFW not for good, sabi ko nga, mas may inspire na sa tao ko kasi ito napaka-busy nito sa trabaho niya. And yet, nagawa niya pong kumita ng gato kalaki. And good news, nakasama po siya sa lifestyle reward natin last month. Ayan. And wait, there's more kasi pumasok po siya sa loob ng isang buwan as prime partner po ng Ascendra International. Kaya sa lahat po ng mga empleyado, estudyante, negosyante, kung ano man ang pinagkakabalahan mo right now, walang imposible. Tama po ba? Lahat posible. Kasi dito sa Ascendra International, hindi mo ito gagawin mag-isa. Sabi nga, di ba? Ang Ascendra International, kami ang partner mo sa pag-ascend. And before I end, mga kaibigan, ayan, so ito po, may init pa. Kasama ko po yung dalawang pogi, dalawang bata na naglabas ng kanilang first or brand new car. So, sa akin naman guys, naglabas po tayo ng Mitsubishi Destinator. Ayan, SUV po yan. And alam mo, nakakatuwa kasi kanina nagkukwentuhan kami ng mga kaibigan natin sa labas. Kumbaga sabi nga ng Sir Joseph, parang kailan lang, di ba? May edad na tayo, yung mga kasama natin, mga bagong mukha. And nakaka-excite kasi bakit? Darating ang time, imagine mo, 4 months pa lang tayo. Ano kaya ang buhay na nag-aantay sa ating lahat after 1 year, after 2 years, di ba? After 4 years. And ito po yung isa sa mga patunay na kapag sineryoso mo, kapag nagtuloy-tuloy ka sa negosyo to, ikaw naman ang susunod na maglalabas ng sarili mo. First time po, mga kaibigan. First time po, actually, kachat ko yung mother ko kanina kasi excited siya makita yung sakyan. Hindi niya to alam kung pumunta kami dito. Eh, nagre-request siya sa akin, naglalambing siya, sana ako yung unang, sabi niya nga, ako sana yung unang makasakay niya sa car mo, anak. Sama mo ako, ipasyal mo ako sa Baguio City. Nag-yes lang ako, pero siyempre may mga nakasakay Pero anong point guys? Sino dito yung mga buhay pa yung magulang nila? Mother mo buhay pa. Tatay mo buhay pa. Mga kapatid, ako po nagsasakripisyo ako, sumikap po ako para sa kanila. Kasi po, sabi nga nila, masarap ibigay yung magandang buhay habang nandiyan pa sila. Naniniwala ko ba doon? Yes! Wala na po akong father. Namatay yung tatay ko nung college po ako. Eh, naranasan ko yung hirap ng buhay kasi way back then, wala talaga kami. Diba? Yung buhay na isusumpa mo talaga, na kailangan mo pang pumila sa munisipyo, DSWD, para humingi ng tulong kasi yung tatay mo nasa ospital. Diba? And bakit ito pinikwento sa inyo? Kasi for sure, marami dito mga kabataan na makakarinig sa kwento ko na buhay pa yung mga magulang nila. And ito po, ginagawa ko to para sa kanila. Diba? Kaya sana kayo din, huwag tayo maging selfish. Kaya sa lahat na nandito, hindi ka pa part ng Ascendra, kapatid. Tingnan mo na mabuti yung negosyo natin. Hindi lang ikaw yung yaman dito. Hindi lang ikaw yung magbabago ang buhay dito. Makakatulong ka sa mga kaibigan at pamilya mo. Kaya excited ako guys, bumalik. Sobrang excited po akong bumalik ng Bicol kasi I'm sure mas excited po yung nanay ko makita po yung resulta natin dito sa Ascendra International. Ang tanong, ikaw ba, excited din bang maibigay yung magandang buhay para sa pamilya mo? Yes! Hindi ko maramdaman, excited ka rin ba? Yes! Excited ka, palakpakan ko ng mabuti. Grabe no? Last week, 2 sasakyan, ngayon 3. Paano pa kaya susunod? Baka 4, 5, di ba? 10. And I'm sure, ikaw na nakaupo dyan. Ikaw naman yung maglalabas sa sasakyan mo. And before again, mga kaibigan, last na lang po. Ayan. So ito lang yung gusto kong iwan sa inyo. Sabi nga dyan, when your reasons are strong, your actions become stronger than your needs.
Mga kapatid, marami tayong why kung bakit tayo nagsusubikap sa buhay. Walang aksidente kung bakit nandito ka. Tama po ba? Yes! Naniniwala ka ba na hindi aksidente pagpunta mo dito? Yes! Naniniwala ka ba na may purpose kung bakit nandito ka? Yes! Kung malalim ang why mo, mas magiging matindi ang action mo para sa pangarap mo. Kung malalim ang why mo, baliwala ang gutom. Kung malalim ang why mo, baliwala ang pagod. Baliwala ang sakripisyo, baliwala ang puyat. Tandaan mo na kapatid, marami akong namimit ng mga successful na tao. Bakit yung mga anak nila, hindi nila kayang tapatan, hindi nila kayang tumbasan yung galing at sipag ng mga magulang nila? Simple lang. Kasi sabi nga, if you have nothing, you will do everything. Patay kung patay, sabi nga. Kasi pag wala ka, masahataw ka. Pag wala ka, mas gagalingan mo. Pag wala ka, mas magsisipag ka. Pag wala ka, hindi ka mag-uwin kasi gusto mo matagalasan ang magandang buhay. Tama po ba? Yes! But if you have everything, hindi mo ma-appreciate kung ano nangyari sa'yo. Bigat mo yung point? Yes! Kaya mga kaibigan, sobrang thankful ako, nakabalik. May balik yung tigil, may balik yung apoy. Nandito tayo ngayon sa kumpanya na magkasama tayo hanggang sa pagtanda. Hanggang sa mag-retire. And I'm so excited sa mga susunod na taon kasi for sure, sa lahat ng nandito, sa lahat ng sasabay sa negosyong to, sa lahat ng sasabay sa Ascenda International, tanda mo kapatid, darating ang time, mumulat ka, nandito ka sa stage at sinishare mo yung success story mo.